Good morning! Hello guys! So, nagbabalik tayo sa pagbablog ngayong 2024 kasi nung mga nakaraang taon, nawalan tayo ng motivation, nawalan tayo ng gana, ang daming dumating na pagsubok, ang daming madami tayong gusto mong magtago sa mundo. Ganun. So, nadaanan ka ni depression, ni anxiety, at ng problema. Ganon. Pero, unti-unti naman, nagbabalik tayo sa pag-vlog. Kasi diba noong 2022 COVID, so, parang lahat gusto mag-vlog, diba? Lahat parang busy maggawa ng video kasi walang magawa. Anyway, for today's video is about the best, or tingin ko, for me, yung best vlogging camera na magagamit nyo ngayong 2024 up to the next years. Ito yung pinili kong best kasi mas iniisip ko na ngayon yung convenience, yung flexibility ng isang gadget. And hindi naman ako sobrang gadget genius sa mga ganon, sa mga specs, hindi naman. Pero more on convenience talaga, kung saan yung mas magagamit mo, yung worth it na magagamit mo kahit bilhin mo siya ng mahal. Pero worth it, kumbaga magagamit talaga. So, initially, ang aking vlogging camera is vlogging, photography, and video is itong XS20 ko. So, ang dami kong in-upgrade ngayong taon. So, umpisa natin dito sa vlogging camera na yung XS20 kasi, though maliit siya, pero very flexible. Marami kang pwedeng gawin. Photography, vlogging, meron siyang vlogging features, ganon. So, nauna ko yung X-T4, which is, maganda naman yun. Maganda siya for photography talaga and video. Medyo luma lang. So, in-upgrade ko siya sa X-T5. Then, na-realize ko kasi yun is, hindi na-articulate yung screen, hindi napapaharap na parang pang-vlog. So, lang siya, flip. So, sabi ko, ayoko to. Parang hindi ko to camera. Hindi ko nakikita yung sarili ko pag nagpa-vlog. So, in-upgrade ko siya sa XH2. Yan. Tapos, ang laki. Ang laki niya. Pero alam mo yun, kino-convince mo yung sarili mo. Ayoko kasi yung ganun kino-convince mo yung sarili mo na worth it to. Yung ganun. So, in-upgrade ko siya sa XH2. Tapos, ang nangyari, nagpunta kami ng Japan, hindi ko nagamit. Hindi ko gano'n nagamit kasi parang nakakapagod kasi sa Japan, lakad ka ng lakad, tapos may dadala kang mabigat. Ang bigat niya eh. Tapos yung lens pa, ang laki din. So, pag uwi ko dito sa Canada, inisip ko agad, kailangan ko tong downgrade. Actually, ang XH2 is much better sa lahat sa filming, photography, and everything. Maganda siyang, kumbaga, high-end talaga siya sa Fujifilm. Tapos, dinowngrade ko sa XS20. Mas maliit, pero, mas usable para sa akin. Kasi nga, for convenience, diba? Ngayon, medyo tahimik na. Hindi na ako inuusig ng aking isip na, hindi yan worth it. Yung ganon. Kasi minsan, sa palagay ko, kahit bumili ka ng mahal, kung hindi mo naman magagamit, wag na lang din. So, kahit ibenta, kailangan mapunta ako dun sa worth it talaga, sa magagamit ko talaga. Yun, ganon. Yung hindi ko may i-stock sa cabinet. Kasi naawa ako dun sa gamit, nandun lang siya, hindi mo naman nagagamit. So, ito, occasionally, nagagamit namin for photography ng family ko. Tapos, nagagamit ko rin for video, para meron akong camera talaga, tapos nahahawakan ko yung device, hindi yung, diba? So, next is ang in-upgrade ko ngayong taon na
pang vlog din na top best para sa akin is yung iPhone. So, every year talaga, mula nung iPhone 11 Pro, nag-upgrade na ako hanggang 12, hanggang 13, hanggang 14 Pro. And then ngayon, nag-upgrade ako ng nag-upgrade ako ng iPhone 15 Pro Max. Kasi akala ko, gusto ko yung zoom. Akala ko gusto ko yung camera, gusto ko yung nazo-zoom yung ano. Pero kasi dahil galing ako sa camera, like meron akong camera na mas maganda yung image quality, parang para sa akin hindi worth it yung image para hindi ako nasasatisfy sa ganong image kahit i-zoom. Parang naisip ko, parang hindi ko naman magagamit yung zoom. So, nag-upgrade ako ng Pro Max. Tapos, naiisip ko pa na ang laki. Hindi ako sanay. Pro ako lahat eh. 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Lahat Pro. Kasi maliit lang. Tapos, sa bubulsa mo, hindi pabigat. Hindi mo nararamdamang pabigat siya. So, ang nangyari, nag-Pro Max ako, diba? Gusto ko ng blue. Akala ko gusto ko ng blue. Gusto ko talaga ng blue. Pagkakita ko sa blue, 15 Pro Max, pagkakita ko sa blue, mukhang 12. Mukhang parang wala akong nararamdamang pagbabago. So, nag-upgrade, binalik ko ulit para magpalit ng 15 Pro Max, neutral yung color. So, ayan, neutral na. Hindi pa rin ako nakontento, guys. Tapos na yung pagpapalit yung return, 30 days na. Buti na lang yung asawa ko. Yung asawa ko hindi nagpapalit yon hanggat parang okay pa naman yung phone niya. Napilit ko lang siya kasi 500 gig yung iPhone 15 Pro Max na nakuha ko. So, gusto niya yon, pinalitan niya. Tapos nag-upgrade, so, nagpalit kami. Ang kinuha niya din is iPhone 15 Pro na 500 gig kasi gusto ko malaki na nga yung space. So, 500 gig na. So, eto nga yun. Eto. 500 gig na neutral. So, saka na ako natahimik, guys. Ayan. Yan, neutral na siya. Ayan, nakikita ba? Ayan. Oh, neutral. Neutral. So, na-realize ko na color lang pala yung nilulook forward ko sa iPhone. Tapos, yung sa totoo lang, kung papipiliin ako, image quality pa rin. Quality nung video and nung image pa rin yung tinitignan ko kasi nga, kino-compare ko na naman siya sa camera, which is, yung mechanism ng camera iba din. Syempre, machine yan. Kumbaga, hindi ko sa smart mechanism versus sa machine mechanism, syempre mas wagi naman yung machine, 'di ba? Yung meron talagang pyesa, hindi yung smart lang. Kumbaga, ito smart kasi. Pero convenient, 'di ba? Hawakan mo, lalabas mo lang sa bulsa mo, ganyan. Bi-video ka na. So, ang kailangan mo lang dito is kung gusto mo ng second person, third person na nagkukuha sa'yo is gimbal. So, ang recommended ko na gimbal dito is yung InstaFlow. Yun sana yung bibilin ko para dito, para ganon-ganon ko. Kaya lang, eto na naman. Syempre yun, gimbal, kailangan mo pa i-set up, kailangan mo i-lipat. Pag may nag-text, nag-call na important call sa'yo, yung anak mo ginamit yung phone mo. So, anong pang vlog mo? Di wala. So, dito pumapasok si Osmo. Yan. Osmo Pocket. Yan. Osmo Pocket Creator. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Yan. So, eto. Ang saya ko dito. Meron siyang mic na kasama. May mic transmitter. So, saan na ba yun? Eto. Bumili na rin ako ng case niya. Yan. Ayan. So, may mic. Ito yung camera. Tapos, ang dami niyang kasamang accessories. Yung may tripod. May extra battery. Tapos, may mic. Ayan yung mic transmitter. Ayan.
Ayan. Sobrang liwanag ata ng aking ano. Ayan, yan yung mic transmitter. So, kaya naisip ko ito, kasi actually, ayoko na nga sana ng DJ, kasi nagkaroon na ako ng DJI Osmo 1, which is, saglit ko lang nagamit, kasi parang hindi ko nagustuhan yung kailangan ko maglagay ng filter, kailangan ko maglagay ng kung ano-ano. Tapos, hindi ko pa makita yung screen. Tapos, hahawakan ko pa ganyan. Pero, eto kasi, napaka-cute. Medyo, ang dami ko ng action camera actually. Meron akong vlog dyan na pa Insta-X3. Hindi. Una munang action camera ko is GoPro Hero 10. So, saglit ko lang din nagamit. Parang hindi ako natuwa. Tapos, next, in-upgrade ko sa Insta360 X3. Which is, maganda din naman sana talaga kung talagang mala-action talaga yung trip mo. Tas may mga accessories ka, diba? Tas pang motor siya, sa sasakyan, and talagang pang mga surfing, mga ganon. Which is, hindi ko gaano... Siyempre, hindi naman ako ganon ka-action, guys. Action. So, ang next ko, dinala ko rin yun sa dinala ko yun sa Pinas, nag-vlog ako doon. Tapos, syempre, kailangan, para magamit mo yung full spec, full potential nung camera na yon, that alam mo rin gamitin. So, hindi ako nag-research, ginagamit-gamit ko lang. Tapos, so, ang ending, naisip ko na, hindi ko siya gusto. Hindi ko pala siya gusto, hindi ko siya alam gamitin. Or, wala akong parang interest na alamin. Ganun, wala akong interest na alamin. Parang nakakatamad siyang alamin. Nakakainis naman tong vlogging camera na to. Parang ganun. Tapos parang hindi ko siya gustong, parang, hindi naman easy to use. Ganun. So, next is, pagbalik ko dito, binenta ko na naman yon. In-upgrade ko naman dun sa Insta360 Go 2. Go to ata yun. So, kulay white. Ang cute naman kasi kulay white, tas may monitor. Ang problema ko na naman is hahawakan ko na naman kasi siya. Bubuksan mo, i-flip mo yung yung monitor, tas saka mo makikita yung sarili mo. Tas, mga isang buwan, 2 buwan, binenta ko na naman. Kasi, parang hindi ko naman, sabi ko, parang hindi siya useful, hindi mo magagamit agad kasi ang dami pang kailangan kalikutin. So, ang ending, nag-cancel muna ako doon sa mga ganon. Tapos, nakita ko to. Hindi na kasi ako nagsisearch ng Hindi na ako nagsisearch ng mga action camera kasi nga parang meron naman akong camera, tas meron pa akong cellphone para sa convenient na vlogging. Tapos nakita ko to. Ang cute kasi niya. Magagamit mo siya talaga. Kasi, madali siya gamitin. Yan o. Madali siyang gamitin. Tapos i-flip mo lang yung, kunin mo sa bulsa mo. Pocket nga diba? Osmo pocket. Kunin mo lang sa bulsa mo, tapos i-click mo lang ng ganyan. Ayos ba? Ayan o. Diba? Tas, record na. Okay na. Tas, actually kasi naging maganda yung image quality nung kanilang camera kasi nag-upgrade pati yung machine. Nag-upgrade mula dun sa Osmo Pocket 1. May 2 din kaya lang hindi ganun kalaki yung upgrade nun. So, dito, mas gumanda yung upgrade niya. Naging mas mataas yung upgrade nila sa camera nito. Kaya mas maganda yung image quality. Na dapat, kaya lang lumabas siya nung October last year. Hindi ko na to nakita before kami umuwi ng Pinas kasi sayang sana dahil ito sanang magandang pang-vlog para sa Japan. Kaso, lumabas siya ng late. So, yun yung honest review ko sa 3 to. Kasi, busy tayong
nanay. So, gusto ko talaga yung mas convenient, mas madaling gamitin, mas, yung bang hindi mo pagsisisihan na binili mo, na nagagamit talaga, hindi na i-stock. Ganun. Hindi kasi, pangit din kasi yung nai-stock yung gamit mo, dahil, ay, binili mo lang dahil uso, tapos di mo naman nagagamit. Mas maganda talaga yung nagagamit mo. Kaya, ito yung mga choice of vlogging, best vlogging camera ko for 2024. 2024 photography, camera, vlogging, video. Yarn. Pero, guys, yung, eto, meron siyang, pwede siyang picture, pero hindi ganun kaganda yung picture, syempre. Ano na may expect mo sa wide angle, di ba? So, wag mo naman lahatin. Di porket best vlogging, video, ibig sabihin video, di ba? So, kung gusto mo ng para sa image, camera ang bilhin mo. Kagaya ko, hindi ako nakokontento sa image lang nung iPhone. Kasi, oo, malinaw. Yung sa iPhone, malinaw. Para to sa mabilisan kuha. Pwede selfie cam, ganyan. Mabilisan, oo, maganda siya. Pero yung talagang image quality, like ng mga photographer, syempre, sa kamerang yung mga mirrorless, DSLR, yun talaga dapat gamit doon. So, kung kagaya niyo ako, sinasabi ko na, oo, merong iPhone photography, may magagandang kuha, pero syempre, pagkagaling ka sa camera na, kagaya ko, galing ako dito, parang hindi ako nakokontento sa mga image quality ng mga nabibigay ng iPhone at ng mga ibang mga camera, like ng mga action cameras, ng ganun. Kahit i-edit mo pa, iba talaga. So, that's it for today. Yan yung aking comeback video for 2024. So, kailangan may motivation na tayo mag-vlog para kumita naman yung YouTube natin. So, that's it for today, guys. Bye!